what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan ha, bigyan natin ng masigabong tugtugin ng ating nararamdaman ngayon. Ayan, may mga pag-uusapan tayo mga katunay na ito yung napakainit, no, na pagdawit sa pangalan ni Kong Pulong Duterte, no, ni Guban. Aba, mantakin mo, kukuha sila ng testigo, no? Talagang paborito nilang kumuha ng testigo na talagang galing sa pagka-inmate. Eto, hindi, mga katunay, eto, maganda tong pag-uusapan natin ngayon. Dapat naman talaga is pag-usapan natin. No, para may pagchismis na naman tayo kahit pa paano. Ito yung una nating pag-uusapan. Ito ha, VP Duterte on dare for her to undergo hair follicle drug test. Let's do it! Aba, VP Sara on dare for her to undergo hair follicle drug test. Let's do it. Ayan ha, pag sinabing let's do it, game na game si VP Sara sa pagpapakuha ng hair follicle test. Diba? Yan naman ang dapat eh. Bilang public servant, dapat is ikaw ang mauna. Diba? Dapat ikaw ang magpakita sa taong bayan na ikaw ay malinis. Diba? Siyempre, ikaw yung dapat na maging ehemplo sa kanila eh. Ikaw yung dapat nilang tularan. Bago ka magsalita ng mga bawal sa kanila, bago ka maghigpit sa kanila, dapat is may disiplina ka muna sa sarili mo. Diba? Kaya tama yun bilang public servant. Lalong-lalo na is vice president siya. Diba? Nasa mataas siyang posisyon, pangalawang pangulo yan eh. Diba? May mga posibilidad pa na maging pangulo siya soon. Diba? Kaya maganda talaga yung gustong gawin ni VP Sara. Na handa siya, no, sa pagpapakuha ng hair follicle test para mapatunayan na siya ay malinis at hindi siya gumagamit ng illegal na agimat. Diba? Tinatawag natin mga illegal na agimat kasi yan, umuso talaga ng mga ganyan talaga. Oh. At eto pa ang isa, eto ang matindi. Davao City Representative Paulo Duterte on Friday denied knowing and having any transaction with former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, who in a House inquiry linked the congressman and two others to the multi-billion peso shabu shipment seized in 2018. Yan, nakuha natin sa GMA News. Eto ha, sa tingin ko kasi, no, ako kasi sinasabi ko, hindi ako kumbinsido talaga sa kung sino kung sino man yung inilabas nila na testigo. So sasabihin ng iba, ganto, hindi kayo naniniwala kasi mga Duterte kayo. Unahan ko na kayo. Ganto po yan. Kukuha ka lang po ng testigo, hindi pa matibay. Unang-una po kasi, sa tingin nyo ba napakadaling paniwalaan ang isang preso? Ang isang inmate? Diba? Karapat dapat ba siyang maging star witness? O pagpalagay natin, sige, nagsasalita siya kay Paulo Duterte. Sinasangkot si Paulo Duterte, si Pulong, sa mga ganyan klase, no? About sa mga drugs na yan. Madali lang kasing magsalita eh. 'Di ba? Lalong-lalo na kung merong nananakot sa iyo. Hindi, 'di ba? Kasi inmate ka eh. 'Di ba? Kahit anong oras, delikado ang buhay mo. Once na tumanggi ka, tapos ka. Kaya kahit anong sabihin nila sa iyo, kailangan tumistigo ka. Kung hindi ka titistigo, ay yari ka sa amin. 'Di ba? Syempre, eto namang si preso is may posibilidad na matakot. 'Di ba may mga ganong senaryo? Diba? Kasi wala kang ligtas doon. Pwede ka nilang palabasin na napatay ka sa riot doon. Pwede nilang palabasin na nagkasakit ka. Kung ikaw ay tatanggi na tumistigo laban sa gusto nilang idiin mo. Mas madali kang makontrol kasi nandoon ka, hawak ka nila. Diba? Kaya kahit sinong preso, pwede mong gawing star witness. Diba? Kaya hindi ako kumbinsido sa ganyan. Okay lang sana kung may iba pang witness bukod kay Guban eh. 'Di ba? Yung mga kinukuha na ni Guban ng impormasyon, bakit hindi yun ang ilabas?
Mas matibay na star witness yun. 'Di ba? Yung pinagkukunan niya ng impormasyon. Kasi hindi naman talaga siya yung pinanggalingan ng impormasyon na yun eh. Merong pang mas may pinanggalingan ng informasyon na yun. So, paano natin mapapatunayan kung totoo o hindi? Diba? Para sa akin kasi, hindi pa napapatunayang totoo yan hanggat ganyan. Si Guban lang mag-isa. Siya lang ang nagsasabi, siya ang naging star witness. At ang mahirap pa, inmate siya. Madali bang paniwalaan yung ganun? Parang kay Bantag. Inmate din ang nagdidiin sa kanya. Diba? Ang mga inmate, madaling kontrolin nyo yan. Kontrolado nyo yan. Bakit? Wala bang ibang matibay na witness na pwede kayong ilabas para makumbinse yung taong bayan na talagang si Guban ay nagsasabi ng totoo at si Paulo Duterte talaga ang siyang salarin. Di ba? Tsaka bakit ganyan, no? Kita mo, ikaw ayaw mo sa drugs tapos ikaw dinadawit ka sa drugs. Sinasabi nga ng iba kaya ganyan na ayaw sa drugs ng mga Duterte kasi tinatanggal nila yung mga kakumpetensya nila. Kita mo ang lawak ng isip nila, no? Ang lawak na naiisip nila kasi meron daw kakumpetensya ang mga Duterte para mawala na. 'Di ba? Ang tindi. Alam niyo kung may iniingatang pangalan ng mga Duterte, no? Kung tutuusin, kung may iniingatan sila, hindi bibitawan FPRRD ang kanyang posisyon sa Malacanang. Yan ang unang-unang tignan natin. Kasi marami kang illegal na ginagawa eh. Kung marami kang illegal na ginagawa, bakit ka bibitaw sa pwesto mo? At isa pa, alam mong malakas yung anak mo eh. Si VP Sara, pwede nga siyang makipaglaban, makipagsabayan noong 2022 kay PBBM. Pwede makipaglaban si VP Sara at marami ding nagsasabi na may posibilidad na manalo si VP Sara ang presidente noon. Pero hindi yun ginawa ng mga Duterte. 'Di ba? Handa silang bumaba at ibigay ang posisyon ilipat kay PBBM. So, ibig sabihin nun, wala silang tinatago. Kasi kung ikaw may tinatago ka, hanggat maaari, na mapagtakpan mo yan, hanggat maaari, huwag kang bababa. Pangalagaan mo yan. Kailangan, mas maganda nga yun, kailangan nasa posisyon ka para mas mapangalagaan mo yun eh. Kung ano man yung pinoprotektahan mo. Kasi pwede silang buweltahan ng mga kalaban nila eh. Kung tutuusin, pwede silang buweltahan kapag ikaw nawala ka na sa posisyon mo. Gaya ng nangyayari ngayon sa mga Duterte, di ba? Binibuweltahan sila ng mga kalaban nila. Di ba? Binibuweltahan sila. So, hindi ko makita doon na sila ay mayroong ganyang klasing pinapangalaga ang mga bisyo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako nakukumbinse. At eto pa ang isa, mga katunay, ha? Medyo mabilis lang ang mga pacing natin dito eh. Ito, kung Paulo Duterte itinangging kakilala si Jamie Guban, pagiging star witness nito, kinu-question. Kahit naman ako, kinu-question ko na yon mga katunay, di ba? Ka-question naman talaga. Kahit kung ako mag-star witness ako, kayang-kaya kong sabihin na si Apolinario Mabini ay gumagamit ng pinagbabawal na bisyo. Si Andres Bonifacio ay gumagamit. Pwede ko silang idawit. Madali pong magsalita. Madaling magsalita. 'Di ba? So, kung may ebidensya ka, di ba? Kung may ebidensya na pinaniniwala, kasi sinasabi ng iba, ayan na, lumabas na yung witness na magdidiin sa mga Duterte. Ganyan pala kawalang ya ang mga Duterte. Ang mga Duterte pala ang salot na nagdadala ng droga sa Pilipinas. Ganyan ang mga comments sa Duterte. Sobra, di ba? Sobra. No? Sa akin, isipin nyo muna yung sinasabi nyo, common sense lang. No? Wag natin wag nating sabihin na kaya ginagamit ng mga Duterte ang war on drugs para maubos yung kakumpetensya nila. Dahil meron din silang negosyong ganyan. Mariosep naman. Sa akin lang, isipin nyo mga katunay, gaya ng sinabi ko kanina. Nasa posisyon ka na sa Malacanang, bakit pababayaan mo pa? 'Di ba? Nasa posisyon na si Duterte. 'Di ba? Bakit hahayaan niya pa? Bakit? Pwede niya bang maging kasapakat si PBBM doon? Kaya kumpiyansa siya na ilipat ang kapangyarihan kay PBBM? 'Di ba? Kumpiyansa ba siya na kukonsintihin sila ni PBBM? Kung sakaling maging presidente si PBBM,
Kung merong illegal na ginagawa ang mga Duterte, tingin nyo ba? Tingin nyo ba kukonsintihin ni PBBM yon? Di ba? Hindi natin alam ang utak ni PBBM. So matalino ang mga Duterte. Hindi nila alam kung ano ang nasa utak ni PBBM. Tingin ko, inosente sila. Dahil hindi sila ganun katanga, ang mga Duterte, para isuko yung isang kapangyarihan na magbibigay ng proteksyon sa kanila. Sinasabi nila may mga pogo, di ba? Yung mga pogo, na ganyan-ganyan. Wala, tinanggal na di ba? Tinanggal na, wala na. At saka, Diyos ko naman, naglalabasa na lang yung mga pogo-pogo na yan. Ngayon na lang naman yung mga nabibiktima sa pogo. Lahat na lang kasi ang problema is ibinibintang sa nakaraang administrasyon. Bakit hindi na lang tayo mag-move on? Diba? Yun ang kulang sa atin, hindi tayo nag-move on eh. Lagi tayong nakakulong sa nakaraan. Lagi nating ibinabalik yung mga nangyari dati. Kung ano yung ginawang panunungkulan ni Duterte, sinisilip. Samantalang si Tatay Digong, hindi niya naman sinisilip yung ginawang panunungkulan ni Noynoy. Di ba? Ni Pinoy. Na alam naman natin na marami din palpak na nangyari. Kailan ba sinisi ni FPRRD si Pinoy? Di ba? Wala tayong narinig na paninisi ni FPRRD kay Pinoy sa ginawa ng administrasyon niya. Pero eto, sandamakmak ang ginagawang paninisi kay FPRRD. Dinidiin na sila, winawasak sila. At saka isa pa eto kasi, parang gantihan. Uulitin ko, parang gantihan lang yung nangyayari. Dahil may naglabas ng video tungkol kay PBBM. So, ang gagawin dito, maglalabas din kami, hindi naman pwedeng kayo lang. Gusto nyo nang siraan, di magsiraan. Parang ganun ang nangyayari. Parang showbiz siya, siraan. Di ba? Parang wrestling lang dating no? Parang Roman Reigns versus Solo Sikoa. Di ba? Parang ganun lang. So, ang problema dito, kuwari, may mga lumalabas na kontra kay PBBM, may mga videos, mga ganun. Ang nagsasuffer talaga ang mga Duterte. Hindi totoo yan, mga katunay. Kawawa dito yung mga Duterte kasi wala naman silang alam. No, hindi naman siguro nila alam yung mga lumalabas na nilalabas tungkol sa presidente kay PBBM. 'Di ba? Si VP Sara naman siguro hindi niya naman papahintulutan yung mga ganung bagay like yung video yung inilabas kay PBBM. Hindi niya na papahintulutan yun. Hindi naman siguro inutos ng mga Duterte na, ilabas niyo yung video na yan. Kailangan sirain natin yung presidente. Hindi naman. 'Di ba? Ayaw nga nila ng ganun Pero siguro, hindi mo naman masisisi yung iba na naglabas ng ganun, ng video, dahil alam natin na talagang yung sama ng loob nila, talagang nilabas talaga nila. Kaso nga lang, ang nagsuffer yung mga Duterte. Ang iniisip ng ilan, na kasabwat yung mga Duterte doon, na sila yung nag-utos o nasa likod nun, 'di ba? Nadadamay sila sa nangyayari. Kaya eto, ayan, mayroon na naman bala sa mga Duterte na katulad ni Guban. At eto pa yung isa, mga katunay. Sunod-sunod to, mga katunay. Pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagdadawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa issue ng illegal na droga. Rason na siya ay pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko. Nais ko pong ipaalala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan at may kredibilidad. Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan. Hindi po si Jimmy Guban. So sinasabi dito ni Kong Pulong na hindi katulad mo ang ganyang dapat na maging star witness, po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay nai-contempt na ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Diba? Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ng kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla siya naging star witness. Mantakin mo, may sabit pala to si Guban. Kukuha ka ng star witness yung may sabit. Kailangan naman kung kukuha ka ng star witness yung malinis-linis naman ng konti. Hindi naman tayo yung pumupulot ka na lang basta-basta. 'Di ba? May ano pala to may sabit contempt na ng Senate, contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Sino ba to? Si Morales.
Meron din ganon, di ba? So parang ginaya din nila, si Guban, meron din ganon. Ginaya din ng Kongreso. Paano mo paniniwalaan yung ganyan kung meron pala siyang ganyan na kasong pagsisinungaling? Di ba? O sinasabi ko nga, lalo yan. Preso yan, madaling magsinungaling yan. Takutin lang yan, madaling magsalita yan. Kaya hindi nakakakumbinse lahat ng sinasabi o ibinibintang niya kay Kong Pulong Duterte. Hindi ko sa pinagtatanggol si Kong Pulong. 'Di ba? Pero bakit ayaw niyo maglabas ng talagang tunay na testigo? No, na hindi inmate. Oh, baka mamaya gumawa kayo ng testigong hindi inmate. May briefing ngayon bigla. Hindi, 'di ba? Hindi kasi kapanipaniwala. Kasi madali niyong kontrolin yan, inmate yan eh. Siguro yung iba na paniwala, lumabas na ang katotohanan, ganito, ganyan, palakpakan sila. Sana naman tinignan nyo, anong klaseng testigo ba yung nilabas nila? Ano ba yung background ng testigo na yon? Di ba? Ano ba yung background nun? Gaya niya, nakikita natin. Inmate. Hindi naman siya pwedeng sumuway kung may taong mag-uutos sa kanya. Dahil pag sumuway siya, alam niya ang mangyayari sa kanya. Lalong-lalo na, syempre. Walang magtatanggol sa kanya. Wala siyang kakampi. Isang pitik lang na nag-uutos sa kanya, pwedeng may mangyari sa kanya. Ganun yan. Kaya kahit anong ikakanta niya. Diba? Kahit sino pwede niyang ituro, pwede niyang idawit, kahit kapitbahay niya, pwede niya idawit yun. Mailigtas lang niya yung sarili niya. Diba? Kaya sa akin, hindi ako kumbinsido sa kung ano man yung nakita at narinig ko. Kahit sabihin nila sa akin na, ayan na, yung mga Duterte sabit na yan, paano kayo ngayon? Hindi. Kailangan patunayan muna nila na totoo talaga. Diba? Yung totoo. Parang yung video, gusto nila patunayan ko, authenticated do, diba? Pero ito, patunayan din nila kung totoo. Diba? Ngayon, kung totoo yan, kumuha pa kayo ng testigo. At saka sinasabi naman ni Guban na nakukuha niya lang yung impormasyon, may kinukuha siya impormasyon dun sa taong nagsasabi sa kanya. Di yung nagsasabi sa kanya, yun ang mas nakakakilala. 'Di ba? So, yun ang dapat kinakausap at hinaharap dyan. Ayan, mga katugunay, yung mga pinag-uusapan natin ngayon, no? Sobrang titindi at ito, susubaybayan pa natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil habang papalapit ang eleksyon, lalo pang titindi ng titindi. Yung mga paratangan na yan, di ba, bintangan na yan, labasan ng baho, ganyan yan. Hindi matatapos yan. Pagdating ng botohan ng Senado, pagdating ng botohan ng Presidente, nako, lalo sa botohan ng Presidente, maraming natatakot doon. No, talagang maraming natatakot sa pagtakbo ni VP Sara na pinipigilan na nila ngayon. Nararamdaman natin yan, mga katunay. Kaya kayo, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video, no? Dito sa napag-usapan nating mga topics ngayon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.